Alam mo, the Supreme Court will never stop the budget from being implemented. All right? I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Kumpiyansa ang dating Chief Justice ng Korte Suprema at ngayon ay Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi pipigilan ng Korte Suprema ang implementasyon ng 2025 General Appropriations Act. Ito ay sakaling matuloy ang banta ng ilang individual na iaakyat sa SC ang pagkwestiyon sa naging proseso ng pagsasabatas ng 2025 GAA. Sa gitna na rin ito ng issue sa mga umano'y blankong items na nakita sa Bicameral Conference Committee Report para sa 2025 budget. Ayon pa kay E.S. Bersamin, malabo ring magkaroon ng reenacted budget. Sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the government, the Supreme Court has nullified the present budget. Sa kabila naman nito, ayon kay Executive Secretary Bersamin, walang magiging pananagutan ng Malacanang sakaling maiakyat at makwestiyon sa Korte Suprema ang 2025 GAA. Ang problema natin dyan is hindi kami ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Idinipensa naman ni Department of Budget and Management Secretary Mena Pangandaman ang ginawang hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na punan ang mga tinapyas na pondo sa 2025 GAA. Ayon sa Budget Chief, sumusunod sila sa mga panuntunan at mga nakasaad sa probisyon ng 2025 GAA. We follow that. Hindi po kami pwedeng magbalik again. Hindi po pwedeng magbalik kami ng mga projects and programs na nawala sa GAA. Kailangan po nandoon siya. And may rules po yung tatlong sinabi kong mechanism. May general provisions po tayo for the use of savings, augmentation, and the use of unprogrammed appropriations, and the use of contingent fund. Kung tutuusin, ayon kay E.S. Bersamin, may maidedeklara ng savings ang administrasyon. Are there already savings as early as now? Yes, of course, because there are many vacant positions na nagkaroon na ng allocation sa budget. Ano? Pero if they are unfilled, January, they become savings for the month until na magkaroon ng occupant of that office. Muli namang iginiit ng DBM at ni E.S. Bersamin na walang kinalaman ang Office of the President o ang Executive Branch sa mga umano'y blank items sa BICAM report ng 2025 budget. Alisin natin sa consciousness ninyo na kami may kinalaman sa mga blank pages na sinasabi ninyo. No? That is why we resented so much yung impression that the President was given a blank check. Wala kaming kinalaman doon sa internal sa Congress yun. Yung sinasabi po nila na blanco, sila din lang din po ang makakapagpuno nung blanco. So walang nakarating sa Office of the President na may blank items? Like, di po kasi nakakarating sa Office of the President ang ratified, yung nira-ratify nila sa floor. Sa kabila ng mga issue sa 2025 budget, naniniwala si NEDA Secretary Arsenio Balisacan na hindi maaapektuhan ang economic targets ng administrasyon sa pagpapatupad ng pambansang pondo. We do believe that the current configuration of the government budget will allow us to focus on critical services and particularly for social protection. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.